Ang ulilang bison ay bumalik. Ang ulilang bison ay muling nagbalik matapos na halos tuluyang mawala. Dati, muntik na silang maubos dahil sa labis na pangangaso at malawakang pagputol ng kagubatan. Ngayon, ang dambuhalang hayop na ito ay simbolo ng matagumpay na pangangalaga sa kalikasan. Sa mga liblib na kabundukan ng Timog Romania, winasak ng daan-daang taon ng pagtotroso, pagsasaka at pangangaso ang mga kagubatan. Labis na naapektuhan ang kalikasan, naubos ang mga hayop, nasira ang mga damuhan at ang dating masiglang kapaligiran ay naging tahimik at malungkot. Noong 2014, gumawa ng matapang na hakbang ang mga tagapag-ingat ng kalikasan. Muling ipinakilala ang isang grupo ng European bison sa lugar. Mga hayop na hindi na nakita roon sa loob ng mahigit 2 siglo. Noong 2009, 11 lang ang bison sa parke. Ngayon umabot na sila sa 33. Marami ang hindi naniwala. Kilala ang bison sa laki at sa epekto nila sa mga halaman. Hindi naging madali ang kalagayan sa mabatong lupa. Pati mga siyentipiko ay nagduda kung magtatagumpay ang plano, pero nagpatuloy sila. Pagkalipas lang ng 1 taon, may nangyaring hindi inaasahan. At mula noon, nagbago ang pananaw ng mga tao tungkol sa rewilding, ang mabagal na pagbagsak ng higante. Bago pa lumawak ang mga lungsod sa Europa, ang bison na kilala rin bilang wisent ay malayang gumagala mula sa kagubatan ng Pransya hanggang sa kabundukang Caucasus. Mahalaga ang kanilang papel sa pagpapanatili ng balanse ng kalikasan. Habang sila'y nagpapastol, kumakalat ang mga buto ng halaman at naapektuhan ang anyo ng lupa. Pero hindi ito nagtagal. Unti-unti at halos hindi napapansin, sila ay nawala. Habang lumalaki ang mga komunidad at binabago ng tao ang kalikasan, paliit ng paliit ang espasyo para sa mga dambuhalang hayop na ito. Noong gitnang panahon, itinulak na sila ng pagsasaka sa malalayong gubat, sa pagputol ng mga puno para sa mga baryo at taniman na wala sa bison ang kanilang lugar para maglakbay, kumain at magparami. Hindi ito simpleng problema. Sa buong kontinente, winasak ang mga kagubatan, nahati ang tirahan ng maraming hayop. Gayunpaman, nagpatuloy sa pamumuhay ang bison sa maliliit na bahagi ng gubat. Nang dumating ang Rebolusyong Industrial, hindi lang mga makina ang lumaganap, pati baril, nagbago ang lahat. Hindi na kailangan ng grupo para mangaso. Isang putok lang, patay na ang isang bison. Noong 18 at 19 na siglo, lumaganap ang pangangaso. Pinapatay ang mga bison para sa karne, balat at para lang sa tropeyo. Nanganganib ng tuluyan ang natitirang bison. Pinakamasaklap ang nangyari noong unang digmaang pandaigdig. Habang may labanan sa Europa, pati kalikasan ay nasaktan. Sa kagubatan ng Białowieża sa Poland, huling tahanan ng ligaw na bison, pinatay ng mga sundalong Aleman halos lahat para sa pagkain. 9 na lang ang natira matapos ang digmaan. At nang lumaon, nawala rin sila. Noong 1927, ang hindi maisip na pangyayari ay nagkatotoo. Wala ng European bison sa kalikasan, 54 na lang ang natirang buhay sa pagkakakulong at kasabay ng kanilang katahimikan ay isang tanong, maaari bang ang iilang natirang ito ang susi sa muling pagbuhay ng kalikasan? Ang lihim na linya, paano ibinalik ng siyensya ang bison? Matapos patayin ang huling ligaw na bison noong 1927, nalagay sa bingit ng pagkalipol ang buong uri. Nanatili na lamang ang iilang bison sa mga zoo at pribadong koleksyon. Sa kabuuan, 54 lang ang natira at 12 lamang sa kanila ang may malakas na lahing kayang bumuhay muli ng uri. Malayo na sila sa kanilang natural na tirahan at walang nakakatiyak kung makakabalik pa sila sa gubat. Pero pursigido ang mga siyentipiko. Sa kabila ng panganib, naniwala silang may pag-asa pa.
Noong dekada 1930, sinimulan ang maingat na pagpaparami ng lahi. Isinagawa ito sa Poland, Germany at Russia. Dahil konti lang ang mga hayop, bawat anak ay napakahalaga. Bawat bison ay sinubaybayan. Iningatan nila ang talaan upang maiwasan ang paghalo ng magkakamag-anak at mapanatiling malusog ang lahi. Isa ito sa pinakaunang proyekto ng pagsalba ng uri sa Europa. Naging huwaran ito para sa iba pang konserbasyon. Noong 1932, itinatag ang International Society for the Protection of the European Bison. Nagkaisa ang mga eksperto mula sa iba't ibang bansa. Sa kabila ng kaguluhang politikal at ng ikalawang digmaang pandaigdig, hindi tumigil ang layunin, protektahan ang bison, paramihin sila at panatilihin ang pagkakaiba-iba ng kanilang lahi. Noong dekada 60 at 70, dumarami na sila sa pagkakakulong. Sa simula, nasa loob lang sila ng malalaking bakod, reserba ng gubat at protektadong parke. Ngunit nang dumami sila, lumitaw ang isang tanong, maaari ba silang ibalik sa kagubatan? Mas naging mahalaga ang tanong na ito nang matuklasang malaki ang papel ng bison sa kalusugan ng kapaligiran. Hindi lang sila basta hayop, sila'y tinatawag na keystone species. Ibig sabihin, ang kanilang presensya ay nakaaapekto sa buong ekosistema. Kumakain sila ng damo at palumpong, bumubukas ng makakapal na bahagi ng kagubatan, ikinakalat ang mga buto sa balahibo o dumi, at pinayayaman ang lupa. Nakikinabang dito ang insekto, ibon, maliliit na hayop at mga bulaklak. Kapag wala ang bison, naghihirap ang mga damuhan at gubat. Naging makapal ang ilalim ng gubat. Nawala ang mga bulaklak. Nawala ng tirahan ang mga insekto at pollinator. Ang dating masiglat makulay na tanawin ay naging tahimik. Doon isinilang ang bagong ideya. Sa halip na ikulong ang bison, bakit hindi sila pakawalan upang muling ayusin ang kalikasan? Iyan ang puso ng konseptong tinawag na rewilding. Hindi lang para mabuhay ang bison, kundi para tumulong sa paggaling ng lupa. Ang pagbabalik ng bison sa ligaw na Europa. Sa loob ng maraming taon, nakatuon ang mga siyentipiko sa pagprotekta ng bison sa pagkakakulong. Pero noong ika-2000 taon, naging malinaw na hindi iyon sapat. Kailangang ibalik sila sa dating tahanan, sa kagubatan at kabundukan bilang tunay na ligaw. Isa itong matapang na plano. Susubukan nito hindi lang kung mabubuhay sila sa ligaw, kundi kung kaya nilang ayusin ang nasirang kapaligiran. Sa lahat ng bansa, Romania ang tumanggap ng pinakamalaking hamon. Sa puso ng misyong ito ay ang Charcu Mountains, bahagi ng Southern Carpathians sa kanlurang Romania. Dati tahanan ito ng mga bison, pero mahigit 200 taon na silang nawala. Bagaman mayaman sa hayop at halaman, matindi na ang pinsala ng tao sa lugar. Sobra ang pagpapastol ng mga alagang hayop, ilegal ang pagputol ng puno, at bumagsak ang maliliit na sakahan. Nasira ang lupa, nasakop ng damo ang mga damuhan, at nawala ang mga likas na uri. Parang ligaw pa rin ang itsura, pero hindi na gumagana ang ekosistema. Tinawag pa ito ng mga tao na gubat na namamatay. Sumama ang Rewilding Europe, isang samahang pangkalikasan sa WWF Romania para sa pinakamalaking proyekto ng pagbabalik ng bison sa ligaw. Layunin nila hindi lang ibalik ang bison, kundi gamitin sila bilang tagapag-ayos ng kalikasan. Kung magtatagumpay, mapatutunayan na kayang baligtarin ng rewilding ang mga siglong pinsala ng tao. Pero napakalayo pa nito sa pagiging madali. Matarik, malayo at mapanganib. Matarik, malayo at mabundok ang rehiyon. Walang bakod na panangga, kakaunti ang sementadong daan at limitado ang akses sa gamutang veterinaryo. Ang mga komunidad sa paligid, kahit may pagmamalaki sa kanilang mga tradisyon, ay matagal nang hindi nakakakita ng ligaw na bison. May 3 na nag-aalala. Baka sirain ng mga hayop ang pananim, maging banta sa tao,
o makipag-agawan sa mga alagang hayop. Ang iba naman ay nagtatanong kung ligtas ba talagang pakawalan ang ganoong kalalaking nilalang. Maraming alinlangan, takot at kawalang katiyakan. Pati ang mga siyentipiko ay hindi tiyak. Paano ba kikilos ang mga bison pagkatapos ng mahabang biyahe? Maninirahan ba sila? Baka naman lumayo masyado. Ang tanong pa, akma pa ba ang lupa para sa kanila? O baka hindi nila kayaning mabuhay? Isa pang hamon ay ang kakulangan sa iba-ibang lahi. Kahit isang pagkakamali ay maaaring magdulot ng seryosong epekto at maantala ang proyekto ng maraming taon. Pero hindi kailanman nawala sa isipan ng grupo ang kanilang layunin. Kapag nakaligtas at lumago ang mga bison, baka sila na ang muling bumuhay sa kagubatan ng Carpathian. Pero hindi sapat ang malinaw na layunin. Ang pinakamahirap ay ang gawing totoo ang plano. Ambisyoso ang paghahanda, mas matindi ang pagsasakatuparan. Ang pagbuhay ng isang ideya tungo sa isang totoong kawan ay nangangahulugang kailangang lutasin ang bawat komplikadong suliranin, isa-isa. Paano bumalik ang bison sa Romania? Ang rewilding ay hindi basta pagbukas ng gate at pagpapakawala ng hayop. Kinailangan ng maraming taon ng maingat na teknikal na paghahanda, pandaigdigang pagtutulungan at maayos na lohistika para maibalik ang mga bison sa Southern Carpathians. Ang mga taong nasa likod ng proyekto ay kailangang maging siyentipiko, veterinaryo, inhinyero at pinuno ng komunidad sabay-sabay. Bawat detalye ay pinag-isipan, mula sa kalusugan ng mga hayop hanggang sa kakayahan nilang mag-adjust sa bagong kapaligiran. Unang hakbang, piliin ang tamang mga bison. Nakipagtulungan ang Rewilding Europe at WWF Romania sa mga breeding facility at wildlife park sa buong Europa para makuha ang mga hayop na may pinakamainam na lahi. Kumuha sila ng bison mula sa Sweden, Germany, Poland at Italy. Dinala sila sa pamamagitan ng malalayong biyahe sa truck. Bago bumiyahe, dumaan sa medikal na pagsusuri ang bawat hayop upang matiyak na sila ay malusog, walang sakit at handang bumiyahe. Ang paglipat ng isang bison na tumitimbang ng 1,700 libra ay hindi biro. Maingat silang inilagay sa espesyal na crates, binigyan ng panahon para makapagpahinga at binantayan habang nasa biyahe upang maiwasan ang stress. Pagdating sa Romania, hindi agad sila pinakawalan sa ligaw. Sa halip, inilagay muna sila sa soft release enclosures, malalawak na lugar na may bakod kung saan unti-unti silang nasanay sa bagong paligid. Dito sila natutong makibagay sa klima, lupa at pagkain. Binibigyan din ng panahon ang mga mananaliksik na obserbahan ang kanilang kalusugan at kilos. Bawat bison ay nilagyan ng GPS collar bago pakawalan. Napakahalaga ng mga collar na ito. Dito, sinusubaybayan ang kanilang galaw, kung paano nila ginagamit ang lupain at kung lumalapit ba sila sa delikado o mataong lugar. Umaasa ang mga monitoring team sa satellite data upang makita kung nasaan ang kawan, matukoy ang mga feeding sites at agad makakilos kung may aberya. Sa lupa, ang mga sanay na ranger ay nagmamasid, nagtatala ng kilos, pagkain at senyales ng stress o karamdaman. Kasing halaga rin ng lahat ay ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal. Para makuha ang tiwala ng mga tao, nakipagtulungan ang rewilding team sa mga kalapit na baryo, nag-alok ng trabaho bilang ranger, gabay at taga-subaybay ng hayop. Nagpunta sila sa mga paaralan, nagdaos ng pulong at nagimbita ng mga residente para matuto tungkol sa proyekto. Napakahalaga ng kaalaman ng mga lokal tungkol sa lupa, mga pagbabago sa panahon at galaw ng mga hayop. Sa paglipas ng panahon, hindi na nila tinignan ang bison bilang panganib. Sa halip, naging simbolo ito ng karangalan at pagkakataon para makahatak ng turista. Noong Mayo 2014, nangyari ang unang opisyal na pagpapalaya.
17 bison ang unang tumapak sa ligaw na lupa ng Romanya matapos ang mahigit 2 siglo. Isang emosyonal na sandali, puno ng pag-asa, ngunit may halong pangamba. Mabubuhay ba sila? Makakabangon ba ang nasirang ekosistema? Uubra ba talaga ang rewilding? Sa simula, halo-halo ang resulta. May nahirapan, may agad na nakibagay. Kahit may pagdududa, nagpakawala ulit ng bagong grupo noong 2015. Naitayo na ang pundasyon pero walang makapagsabi kung paano ito matatapos dahil bihira ang kalikasan na sumusunod sa plano. Ang mga unang taon ay puno ng hadlang, pag-aalinlangan ng publiko at emosyonal na pagsubok. Mga hadlang, pagdududa at isang liwanag ng pag-asa. Bagaman nagsimula ang proyekto ng muling pagpapakilala ng bison sa Romania sa sigla at masusing pagpaplano, naging mas mahirap ito kaysa sa inaasahan. Nang pakawalan na ang mga bison sa ligaw na Carpathians, dumami ang pagsubok at nagtama ang idealismo at matinding realidad ng kalikasan. Hindi garantisado ang kaligtasan sa mabangis na kabundukan at hindi rin tiyak ang suporta ng publiko. Sa likod ng magagandang larawan at kwento, may mga totoong problema, tahimik na pangamba at lumalaking presyong patunayan na hindi lang ito pangarap kundi tunay na hakbang para sa kalikasan. Agad nagsimula ang mga problema. May ilang bison na hindi kinaya ang paglipat dahil sa stress ng biyahe, kakaibang lupa at bagong pagkain, nagkaroon sila ng sakit. May mga namatay. Dahil dito, lumitaw ang tanong, kakayanin ba talaga ng Charcoal Mountains ang isang malayang kawan ng bison? Sirang tanawin na walang signal at lumalalang pag-aalala. Putol-putol ang tanawin, may mga abandonadong kalsada, dating sakahan at pabago-bagong panahon. Lahat ng ito ay hindi pabor sa mga hayop na lumaki sa kontroladong kapaligiran. Pinalala pa ito ng mga teknikal na problema. May ilang GPS collar na mahalaga sa pagsubaybay ang tumigil sa paggana. Nawalan ng signal, naubusan ng baterya o sira ang ilang aparato kaya lalong nahirapan ang mga ranger na hanapin at suportahan ang mga bison. Dahil walang malinaw na datos, hirap ang mga siyentipiko na malaman kung ligtas pa ba ang kawan o nasa panganib na. Samantala, kumalat ang pagdududa sa mga lokal. May ilang taga-nayon na dati nang may alinlangan na mas nag-aalala nang mabalita ang lumalapit ang bison sa mga bahay. Kumalat ang mga kwento, may totoo, may pinalala na sinisira ng mga hayop ang mga bakod o pinipinsala ang pananim. Patuloy man ang pag-abot ng rewilding team sa komunidad, hindi lahat ay kumbinsido. Mas mabilis kumalat ang takot at tsismis kaysa katotohanan. Nanganganib na rin ang pondo. Ang proyektong ganito kalaki ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na suporta. Pero may ilang taga-suporta na nag-aatubili na. Nag-aalala ang mga conservationist na baka maantala ng politika o kakulangan sa budget ang proyekto o tuluyang mapatigil bago pa maging matatag ang kawan. Nagsimulang lumitaw ang pagkadismaya at may mga nagtatanong kung totoo bang posible ang lahat ng ito. Pero sa gitna ng kahirapan, may tahimik na pagbabagong nagsimulang maramdaman. Sa pagtatapos ng 2015, may napansin ang field team, unti-unting nananahan ng kawan. Nabuo ang mga natural na grupo, sabay-sabay silang namumulot ng pagkain at nagpapakita sila ng palatandaan na nasasanay na sa bagong tirahan. At dumating ang isang sandaling nagpagulat sa lahat, isang babaeng bison ang buntis. Halos hindi ka panipaniwala, mahigit 2 siglo na ang lumipas mula nang may isinilang na bison sa ligaw na bahagi ng rehiyong ito. Takot ang mga siyentipiko na baka nabura na ng pagkakakulong ang mga likas na gawi na baka hindi tumagal ang mga hayop para makapagparami. Marami ang nagduda na mangyayari pa ito, pero 1 taon lang ang lumipas at ang himala ay naging totoo. Isinilang ang isang bison calf sa ligaw ng Carpathians. Hindi lang ito tagumpay ng agham,
Ito'y naging simbolo ng pag-asa. Kumalat ang balita at pati ang pinakamahigpit na kritiko ay natahimik. At ang sumunod ay lalo pang nagpaindak sa lahat. Unti-unting paglago ng kawan. Ang mga buwan at taon matapos ang pagsilang ng unang anak ay nagbigay daan sa isang mabagal ngunit tuloy-tuloy na pagbabago. Habang dumarami ang mga bison sa bilang, lakas at katatagan, mas lumilinaw ang tagumpay ng proyekto. Simula 2016, taon-taon silang nagpapakawala ng bagong grupo ng bison. Pinipili ang mga hayop mula sa iba't ibang sentro ng pagpaparami sa Europa upang masiguro ang lakas ng lahi at magandang pakikitungo sa loob ng kawan. Pero higit na mahalaga ang mga nangyayari sa mga bison na malaya nang namumuhay sa ligaw. Talagang nag-aangkop na sila, natural na nabubuo ang mga grupo. Sama-sama silang gumagala sa malalawak na teritoryo at may sariling padron sa pagkain. Mahalaga ang mga kilos na ito sa kaligtasan, senyales na hindi lang sila umaangkop kundi muling kumukuha ng kanilang pwesto sa kalikasan. Isa sa malinaw na palatandaan ay mula sa datos. Araw-araw, nagbibigay ang GPS collars ng impormasyon kung paano ginagamit ng bison ang lupa. Buwan-buwan, napapansin ng mga siyentipiko na mas malawak ang sakop ng kanilang paggalaw. Sinusundan nila ang mga sinaunang landas at inuulit ang dating mga feeding zone ng kanilang mga ninuno. Sa halip na manatili sa unang lugar ng pagpapalaya, umaayon ang kilos nila sa galaw ng kalikasan. Lalong lumalim ang ugnayan sa loob ng kawan. Tuwing mating season, nagpapakita ng kompetisyon ang mga dominanteng lalaki, habang nagbubuo naman ng mapagkalingang grupo ang mga babae. Mabilis matuto ang mga anak sa paggaya sa kanilang mga ina. Ang higit na kahanga-hanga, mataas ang survival rate ng mga bagong silang. Tuwing tagsibol, may panibagong mga anak. Pagsapit ng huling bahagi ng 2017, hindi lang mga inilipat na bison ang nasa kawan, kundi pati ang dumaraming bilang ng mga isinilang sa ligaw. Nanatiling malusog ang lahi dahil sa maingat na pagpaplano at patuloy na pagbabantay. Dahan-dahan, nagbago ang pananaw pati ng mga datii kritiko. Pati mga siyentipikong dati nagduda ay umamin sa tagumpay. Ang dating tila sugal ay naging isa sa pinakamainam na tagumpay ng rewilding sa Europa. Ngunit higit pa sa pagdami ng kawan ang tunay na kahanga-hanga, isang mas malalim na pagbabagong hindi nasusukat sa satellite data o bilang. Ang pagtugon ng kalikasan, nagising ang gubat. Habang mas lumalalim ang paggalugad ng mga bison sa Southern Carpathians, nagsimula ang tahimik na pagbabagong hindi inaasahan. Ang kanilang pagkaligtas ay mahalaga na, pero ang sumunod ay tunay na kahanga-hanga. Unti-unting nabuhay muli ang lupaing dating tuyot at walang sigla. Sa una, bahagya lang ang pagbabago, pero hindi ito nagtagal. Naging malinaw ito. Ang European bison ay hindi lang malalaking hayop. Sila ay natural na arkitekto ng kapaligiran. Bawat kilos nila, paglalakad, pagkain, paghuhukay at pagligo sa lupa ay may naiwang bakas. Alam ng mga tagapangalaga ang teorya, pero kakaunti lang ang naniwalang kaya ng iilang hayop na magdulot ng ganitong kalaking epekto sa ganitong kaikling panahon. May alinlangan. Kaya ba talaga ng ilang dosenang bison na baguhin ang buong tanawin? Mas makakabuti ba sila kaysa makakasama? Ang mga sagot ay nagsimulang lumitaw sa mismong lupa. Sa tulong ng camera traps at drone, nakita ang mga unang senyales. Nalinis ng paggalaw at pagkain ng bison ang makakapal na damo, bumalik ang sikat ng araw sa lupa. Sa mga bukas na lugar na iyon, muling tumubo ang mga wildflower, halamang gamot at katutubong damo. Lumambot ang lupa dahil sa tapak ng mga bison, kaya pumasok ang tubig at hangin sa mga ugat ng halaman. Kapag gumulong sila o naghukay, hindi nila namamalayang nakalilikha sila ng perpektong lugar para sa pagtubo ng buto na dala sa kanilang balahibo o dumi.
Makalipas ang kaunting panahon, napansin ng mga botanist ang pagtaas ng dami ng mga halaman. Ang dating tinutubuan ng parehong damo ay naging tahanan ng sari-saring bulaklak at katutubong uri. Bumalik ang mga ibong pugad sa lupa gaya ng Eurasian woodlark at Tony pipit. Sumunod ang mga bubuyog at tagapamulaklak na naakit ng masaganang bulaklak. Bumalik din ang mga kuneho, fox at maliliit na hayop. Kasabay nito, dumating ang mga mandaragit. Mas madalas nang makita ang mga lobo at lynx. Sa pagsusuri ng lupa, nakita ang pagbawi. Mas mayaman na organic content, mas mahusay na pagsipsip ng tubig at mas maraming naiipong karbon. Ang pagbabalik ng mga halaman ay nagpabagal sa agos ng tubig, pumigil sa pagguho at pinahusay ang lebel ng kahalumigmigan sa lambak. Pati ang lokal na klima ay unti-unting naging mas balanse. Ngunit ang labis na ikinagulat ng mga siyentipiko ay hindi lang ang laki ng pagbabagong ito, kundi kung gaano ito kabilis. Ilang taon lang ang nakalipas, itinuring ng sirang likas ang lugar na ito. Ngayon dahil sa bison, muling nabuhay ang kagubatan sa harap mismo ng mga mata ng lahat. Ang mga dating natatakot na residente ay nagsimulang mag-ulat ng nakamamanghang tagpo. Mga parang napuno ng bulaklak, awit ng mga ibon sa hangin at mga anak ng bison na gumagala sa tabi ng kanilang mga ina. Ang parehong mga komunidad na dating nagduda sa proyekto ay nagsimula ng makaramdam ng pagmamalaki. Ang dating eksperimento ng konserbasyon ay naging konkretong ebidensya. Hindi lang bumalik ang bison, dala nila ang ligaw na kagubatan at ito pa lang ang simula. Sa mga sumunod na taon, ang isang matapang na ideya ay naging isang tunay na pagbabago. Ang Southern Carpathians ang naging pinakamatagumpay na lugar ng rewilding ng bison sa Europa, isang buhay na patunay ng maaaring mangyari kapag binigyan ng pagkakataon ang kalikasan na maghilom. Hindi na lumiit ang ligaw, ito'y lumawak, isang bagong simula para sa European bison. Pagsapit ng 2022, narating ng proyekto sa Southern Carpathians ang isang mahalagang yugto. Ang dating hindi tiyak at mapanganib na plano ay naging pandaigdigang halimbawa kung paanong sa tamang tiyaga at suporta kayang muling buuin ng kalikasan ng sarili nito. At hindi lang ito tungkol sa mga halaman at hayop. Binago rin nito ang kinabukasan ng European bison. Noong taon na iyon, isinagawa ng mga siyentipiko ang malalim na pagsusuri sa lahi ng kawan sa Romania. Inihambing nila ang mga isinilang sa ligaw sa mga galing sa mga sentro ng pagpaparami sa buong Europa. At ang resulta, nakagugulat. Matatag na lahi, malaya at buhay na kawan, ang dating pinakamalaking balakid ng species, ang kakulangan sa genetic diversity ay naabot na ang isang matatag na antas. Bumababa na ang panganib ng inbreeding at mas malusog at mas malawak na ang pinagkukunan ng lahi. Ang kawan na dati umaasa sa tulong ng tao ay naging ganap ng malaya. Ang ligaw ay hindi na lang lugar na tinitirhan nila. Ito na ang lugar kung saan sila'y lumalago at dumarami ng natural. Markado ng tagumpay na ito ang simula ng bagong kabanata. Noong 2023, binago ng Rewilding Europe at WWF Romania ang kanilang estratehiya. Sa halip na tumutok lang sa pagpaparami ng bilang, pinili nilang palawakin ang tirahan ng mga bison at pagdugtungin ang mga hiwa-hiwalay na tanawin. Lalong lumakas ang suporta ng publiko at mas aktibo at masigla na rin ang mga lokal na komunidad. Mas naging matapang ang layunin ng rewilding. Mula 2023 hanggang 2024, mahigit 11 anak ng bison ang isinilang sa ligaw. Mahigit kalahati ng buong kawan ngayon ay mga bison na hindi isinilang sa pagkakakulong, isang layunin na noon ay inakalang aabutin pa ng maraming dekada. Hindi na kailangang suportahan ang kawan, isa na itong likas at matatag na puwersa at lumalawak na ang kanilang teritoryo.
Mula sa orihinal na lugar ng pagpapalaya, nagsimula silang gumalugad sa mga kalapit na lambak at kagubatan. Pagsapit ng gitna ng 2024, higit sa 370 kilometro kwadrado na ang kanilang nasasakupan. Noong Setyembre 2023, naitala ng camera traps ang mga bison sa loob ng Domogledvalea-Surnay National Park, isang kalapit na protektadong lugar. Ito ang unang ebidensya na ang mga bison ay natural na tumawid sa ligtas na wildlife corridor at muling pinagdikit ang mga naputol na bahagi ng kalikasan. Para mapanatili ang tagumpay na ito, nilagdaan ang formal na kasunduan sa Retezat at Domogled National Parks. Sa tulong ng mga kasunduan, nabuksan ang 105,000 ektarya ng protektadong lupa para sa mga bison at iba pang katutubong hayop. Ang resulta ay isa sa pinakamalalaking tuloy-tuloy na ligaw na lugar sa Europa. Hindi lang para sa bison, kundi para rin sa mga lobo, lynx, pulang usa at marami pa. Pagkatapos, may nadiskubre pang mas malalim na kahalagahan, ang epekto sa klima. Isang pag-aaral mula sa Yale University ang nagsiwalat na ang 170 bison na naninirahan sa isang 48 kilometrong lugar ay responsable sa pagsipsip ng higit 54,000 toneladang CO2 bawat taon, katumbas ng polusyon mula sa 43,000 sasakyan. Sa simpleng pag-aalaga sa lupa at pagkain sa damo, ginagawang carbon sink ng mga bison ang dating sirang kalikasan. Pagsapit ng katapusan ng 2024, halos umabot na sa 210 ang bilang ng mga bison. Ang Southern Carpathians Project ay naging tahanan ng pinakamalaking tunay na ligaw na populasyon ng bison sa Europa. Malakas ang lahi, mahalaga sa ekolohiya at buong pusong tinanggap ng mga tao. Ang sinimulan bilang desperadong hakbang para iligtas ang isang species ay naging isang kilusan na muling nagbigay kahulugan sa kung paano natin tinitingnan ang kakayahan ng kalikasan na maghilom. Hindi lang bilang ang bumalik sa kagubatan, bumalik din ang diwa at maaring ito na ang pinaka-inspirasyonal na tagumpay pangkalikasan ng buong Europa. Ano ang iyong saloobin sa rewilding journey na ito? Ibahagi sa mga komento. Maraming salamat sa panunood at magkita tayo sa susunod na video.